Naalala mo pa ba ang Nokia? Una ako nagkaroon nito, ang model pa ay 5110. Yung mabigat at may antena na kahit nahulog sa tricycle noong papasok ako sa school, buo pa rin. Ang magulang ko noon ay may 3210 na medyo sosyal na kasi wala nang antena, pero mabigat pa rin. Tapos binilan ako nung birthday ko ng 3310 para mapwersa ko na ang paglalaro at maging high score sa larong Snake at Space Impact. Nagkaroon din ako ng 3530 na colored phone. Tapos 3100. Bakit nalugi ang Nokia? Pero bago ang lahat, tingnan muna natin ang mga importanteng moments ng Nokia Corporation. Noong October 1998, ang Nokia ay naging best-selling mobile phone brand sa buong mundo. Ang kabuuang kita ng Nokia ay pumalo sa $1 billion noong 1995 at halos pumalo ng $4 billion noong 1999. Noong 2003, nabuo ang Nokia 1100 na naging best-selling mobile phone of all time. Taong 2007 naman, ang Apple Corporation ay pinakilala ang kanilang produktong iPhone. By the end of 2007, kalahati sa mga nabentang smartphone sa buong mundo ay Nokia. Samantalang ang iPhone ng Apple Corporation ay mayroon ng 5% share ng global market that time. Noong 2010, ang Nokia ay naglabas ng tinatawag na iPhone killer. Pero bigo pa rin natapatan ang kompetisyon ng Apple. At lalo pang bumaba ang quality ng high-end phones ng Nokia. Sa loob ng 6 na taon, ang market value ng Nokia ay bumagsak sa 90% at lalong bumulusok pababa ang Nokia noong 2011 at ito'y binili ng Microsoft Corporation noong 2013. Ang tuluyang paglaho ng Nokia sa pagiging world's best mobile phone company noong 2013 ay naging case study discussion ng mga guro at estudyante sa mga business management classes. May 3 rason na nakita ang mga observer kung bakit bumagsak ang Nokia. Una, ang teknolohiya ng Nokia ay mas mababa kaysa Apple. Pangalawa, ang mga top-level managers nito ay arogante. Pangatlo, kulang sa vision. Para maunawaan ang mabilis na pagbagsak nito mula sa posisyon bilang world dominant and innovative technology organization,